Isang pugalang umaga po sa ating lahat at dito rin sa mga kasama ko dito. Salamat sa Panginoon. Tayo ay magpapatuloy na sa ating pinagbubulay-bulayan. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay nakatapos sa John chapter 9 at tayo ngayon ay nasa John chapter 10. Napakabuti ng Panginoon sapagkat tayo ay patuloy na niloloob. Pinagkakalooban niya na tayo makapag-aaral ng kanyang mga salita. Pero bago ang lahat, tayo muna umawit ng tunay na dakila. Hallelujah. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nag-alisis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay, ipinakita sa akin ang kaniyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama, hindi iwan mag-isa. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag, binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas ako'y kaniyang pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila siya. Last umpisa. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nagalis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay, ipinakita sa akin ang kaniyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama, hindi iwan mag-isa. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag, binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas ako'y kaniyang pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Diyos na mabuti. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Diyos na mabuti. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Hallelujah. Purihin
oras na mabuti. We praise your name, we glorify your name, oh Jesus. We praise your name, oh Jesus. We worship you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa inyo. Salamat po sa umaga ito. Muli kami ay magbubulay-bulay ng inyong mga salita. Ama, hingi po namin ang inyong gabay ng banal na Espiritu. Hingi po namin na patnubay, Panginoon. Turuan niyo po kami, samahan niyo po kami sa aming tatahakin uling serye, Panginoon. At kapitulo, Lord, ng aming pinagbubulay-bulan. Salamat po. Purihin po kayo may taas. Lord God, patuloy po akong itago sa inyong likuran, Panginoon. Huwag po akong makita. Huwag makita ang aking kapintasan, aking kahinaan. Bagkos, kayo po ang patuloy na maparangalan sa aking buhay. Purihin po kayo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Isang pagpalang umaga po, Sister Aquino Raymar, Sister Anita Katembung, Sister Morena Mateo, Brother Udi G. Velasco, Brother William Villacorta, Brother Ivan Tataro Castro, Sister Cherry Pimentel, Pastor Jojo Teruel, Brother Alan Rocreo, Sister Raquel Narboneta Malaborbor, at kay Sister Evelyn Ancas. Good morning po. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo ay nasa chapter 10 na. Praise God. Ako'y nagagalak at nag-iingat din. Alam nyo, Sabado pa ako nagbubulay-bulay at kailangan ko maging maingat sa ating pag-uusapan kasi ang pag-uusapan natin ay the Good Shepherd, ang mabuting pastol. At bilang isang pastol na pinili ng Panginoon, siyempre ang Diyos natin ay siya ang tunay na pastor. Diba sabi ko nga sa inyo, kami katiwala lang, hindi kami ang tunay na pastor. Ang tunay na pastor ng iglesyang ito ay ang Panginoon, si Jesus, hindi ako. Diba sinasabi ko sa inyo, wala akong miyembro. Wala din akong worker. Kasi nga, lahat tayo ay manggagawa ng Panginoon. Bakit? Kasi kung sino mang umaangkin na siya ay worker ko, hindi po ako naniniwala doon. Alam niyo kung bakit? Alam ko rin kasi, naiiwanan niyo rin ako sa ere. Pag kayo ay nakakita ng kapalpakan ko, pwede niya rin akong talikuran. Pero kung kayo ay worker ng Panginoon, hindi niyo ako tatalikuran. Amen. Kasi worker kayo ng Panginoon eh. Nanawaan niyo ba yun? Amen. Kaya, ang lakas ng amen eh. Di ba? Matagal na panahon na every time, siguro, taon-taon na lang binabanggit ko sa inyo yan. Wala akong worker. At hindi lang sinasabi ni Pastor Paul, ni Pastor Joseph, ang Doropate, hindi sa kanila, sa Panginoon yan. Hindi sa amin yan. Kaya, sabi ko nga sa inyo, kami, katiwala lang, entrusted lang. Kaya, sabi ko nga sa isip ko, nagbubulay-bulay ako, kailangan ko maging maingat. Kasi, di ba, kilala nyo naman ako, hindi ako mahilig magpatama. Intentionally. Ayokong magpatama, ayokong humatol. Kasi, hindi ka looban ng Diyos yan. Kasi ang pulpito ay hindi ginawang korte para humatol at pagpatama. Ang pulpito ay ginawa para ang mga tupa ay pakainin. Ang tupa ay palakasin. Hindi mo kailangan magpatama. Alam nyo, marami akong kilalang mahangaral. Patawarin ako ng Diyos. Paborito nilang tirahin ng mga pastor. Yan ang ayoko. Kung maaari, intentionally, talagang ayoko. No? Talagang, kung i-interpret mo yung verse, di ba sabi ko sa inyo, merong tatlong paghahanap ng mga pagdating sa konteksto. Ano yun? Una, interpret the text. Ano yun? Pangalawa, illustrate the text. Pangatlo, explain
the text. Kaya kung maaari lang, ganun lang ang gusto kong paraan. Pag talagang nangangaral ka, kung maaari, intentionally, huwag kang magpatama. Lalo na ngayon sa pag-uusapan natin ngayon. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay mabuting pastor. Mabuting pastor. Sino yan? Si Jesus. Siya ang mabuting pastor. Siya talaga ang pastor. Siya original. No? Kasi siya ang nagpasimula ng mabuting balita. Hindi si Pablo. Ang Panginoong Yesus ang nagpasimula ng mabuting balita. Amen? Kaya, kailangan natin maging maingat at kahit ako, no? Kasi nga, meron nga akong pangatlong kautusan. Di ba? Dalawa lang ang kautusan. Ano yung unang kautusan? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo. Ano yung pangalawa? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Meron akong pangatlo. No? Yung pangatlo, di ba? Yung sinasabi sa John chapter 8, umpisa natin ng verse 8. Pakibasa muna dito. Kasi gusto ko, bago tayo mag-aral lang John chapter 10, ay tahakin natin yung background. Ano ba ang tinatahak ng ating pinag-uusapan? Ano ba ang direction nito? Kaya, basahin muna yung John chapter 8 verse 7 na lang, hindi hanggang 11. John chapter 8, verse 7. John chapter 8 verse 7 to 11. John chapter 8 verse 7 to 11. Patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. 8. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Okay, ito na lang. So, John chapter 7 verse John chapter 8 John chapter 8 nga, verse 7 to 8. Yan kasi ang pangatlong kautusan. Ano yun? Kung wala kang kasalanan, ikaw ang unang bumato. Yan yung pangatlong kautusan. Ano yung ibig sabihin? Huwag kang humaton nang hindi ka hatulan. At tayo, kaya ako sa inyo, sinasabi ko sa inyo, talagang nag-iingat ako sa ating pag-uusapan. Bakit? Kung maaari, huwag ako makapagsalita ng masakit. Intentionally. Ayoko magpatama. Bakit? Diba sabi nga, kung wala kang kasalanan, ikaw ang unang bumato. Anong ibig sabihin? Inalis sa atin ng Diyos ang paghatol. Huwag kang humatol nang hindi ka hatulan. Sino lang may karapatang humatol? Si Jesus. No? Kaya nga, no, kung ikaw ay sinless, so, pwede kang bumato. Kaya nga sabi ko nga, bago mo siraan ang iyong kapwa, bago mo punahin ang iyong kapwa, tanungin mo muna ang sarili mo, wala ba akong kasalanan? Then, kung wala kang kasalanan, then, bumato ka. Yun lang yun. Kaya, di ba sabi ko sa inyo, kung maaari, iwasan natin yung paninira sa ating kapwa. Amen. No? Iwasan na natin. Bakit? Bago ka muna manira, tanungin mo muna ang sarili mo, wala ba akong kasalanan? Then, kung wala kang kasalanan, di batuhin mo. Ganun lang yun. Anong sabi sa Matthew 7, verse 1 and 2? Pakipasa muna natin dyan. Kasi gusto kong muna doon muna tayo sa background. No, may mga hinanda akong verse, nakasulat yan kay Sister Rami, pero gusto ko muna, dinadala ako na, pag-usapan muna natin yung yung background. Pero bago yung background, yung dapat nating iwasan at gawin. Daniel, Matthew 7, verse 1 and 2. Sabi po dito, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. 2. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. 2, 3. Verse 3, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Okay, tuloy mo. Verse 4, paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo,
Gayong troso ang nasa mata mo. Okay, thank you. Yan ang dahilan kung bakit talaga tayo nag-iingat. No? Kaya naman, sabi si John chapter 8, verse 7, kung wala kang kasalanan, ikaw ang unang bumato. Kaya nga, dito sa ating pag-uusapan, ingat na ingat ako. Kung maaari ay, hindi ako makapagsalita ng laban sa mga pastor, sa kabaro ko, at sa mga manggagawa. Sa mga manggagawa, kung maaari, hindi ako makasakit. At ingat na ingat ako. Kasi, alam niyo ba kung bakit? Kasi nga, ayoko humatol para hindi rin ako hatulan. No? At hindi ko rin masabing wala akong kasalanan, kaya ayoko siyang batuhin. Nag-iingat ako para hindi rin ako sukatin. Kasi ang gagamitin ng Diyos sa'yo, yung panukat mo. Di ba sabi sa verse 2? Yung panukat na sinusukat mo sa kapwa mo, hindi ng panukat na gagamitin sa'yo ng Diyos. Amen? Kaya talagang habang tayo nag-aaral sa dyan, ako mismo ang unang-unang natututo. Biglang may kapahayagan sa akin. Kaya nung ito ay pinakikinggan ko sa audio Bible, ay talagang na-realize ko na habang tayo ay nag-aaral, talagang dapat pag-iingat at talagang huwag magpatama. Kasi kalimitan ng mga narinig kong pastor, wala silang gusto-gusto nila na tirahin ng mga pastor. Alam niyo ba kung bakit hindi ko ugaling manira ng pastor? Hindi tayo ang pumili dyan. Ang Panginoon ang pumili sa mga pastor at tumawag. Narinig niyo ba ako? Hindi tayo ang tumawag dyan. Ang Panginoon ang tumawag sa mga pastor. Kaya sino tayo para pitasan yung mga tinawag ng Panginoon? Nawatan? Kaya kahit sa mga worker, hindi tayo ang tumawag sa mga worker. Ang Panginoon ang pumili sa kanila. Amen? Okay. Papasok na tayo sa John chapter 10. Iyon ay bilang panimula bago sa background. John chapter 10, verse 1 and 2, tsaka yung topic. John chapter 10 verse 1 and 2 at ang topic natin sa umagang ito ay the character of a good shepherd. Verse 1 ng 10, pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. 2. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Okay. Amen. Salamat sa Panginoon. Okay. So, sabi sa verse 2, ang tunay na pastol. No, yan ang pag-uusapan natin. Kaya, ano ba ang John chapter 10? Ano ba ang tinatahak ng mensaheng ito? Mga kapatid, ang tinatahak ng mensaheng ito sa John chapter 10 ay yung mabuting pastol. Sino yun? Si Jesus. At ano pa? Yung tunay na tupa. Kaya habang binabalangkas natin John chapter 10, unti-unti yung maunawaan, no, kagaya ng sinabi ng Panginoon sa verse 6, verse 6 ng John chapter 10. Verse sabi 6. niya, Jesus, Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. yun, hindi naunawaan kung bakit ano yung nais sabihin ng Diyos. Kaya inulit niya. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin, no, sa John chapter 10, una, yung karakter ng mabuting pastor, yung katangian. Pangalawa, yung katangian ng tunay na tupa. Ano ba yung tunay na tupa? Now, dito nagpapahayag ang Panginoon. Kung paano ang tupa ay merong kaligtasan. Kung paano maliligtas ang tunay na tupa. Yan po ang tinatake ng ating direksyon. At syempre, yung kaligtasan ng tunay na tupa, hindi na nawawala yun. Ano yung tinatawag? Yung eternal security at saka yung eternal life. Kagaya ng sinasabi sa verse 28. Takin muna natin. Verse 28 is Tarami. Pakibasa. Verse 28. Oh. Doon ka muna Binibig, para
John 10:28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Yun. Ituloy mo na sa 29. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Amen. So dito, mula sa verse 1, no? Verse 2 hanggang verse 28, yan po ang tatahakin ng ating pag-uusapan. Yung tunay na pastol. Pangalawa, yung tunay na tupa. Kasi nga, ang pangaral ng Panginoon ay tumutukoy sa mga tunay na tupa. Ano yun? Yung merong kaligtasan. At kung paano sila maliligtas, at pag sila iligtas na, ano ang mangyayari sa kanila? Yan. Sa verse 28. Kasi pag ikaw ay tunay na naligtas, meron ka ng eternal life. Na kalimitang sinasabi nila, eternal security. Ngayon mas maiintindihan natin, ano ba yung eternal security? Ano ba yung eternal life? Mga kapatid, at para kanino ba yan? Siyempre, doon sa mga tunay na tupa. Tandaan nyo, ang sinasabi ko, ang bumubukas sa bibig ko ay mayroong tunay. Hindi basta tupa. Kundi, di ba sabi ko nga sa inyo, tunay na mananamba. Hindi basta pagsamba, tunay. Kaya, diyan sinabi sa verse 28, no? Pakiulit sa rami. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Yun yung tinatawag na eternal security na pinangahawakan ng iba. Yan po yung direction ng ating pag-uusapan. Pinaunahan ko na kayo kasi hanggang verse 42 po yan. Yung John chapter 10 is hanggang verse 42. Yung John chapter 9 hanggang verse 41. Kaya bago tayo dumating ng 42, no, ngayon pala, pinauuna ko na sa inyo yung direksyon ng ating pag-uusapan. Yung tinatawag na eternal life and eternal security. Kailangan natin maunawa yun. Sino ba yung magkakaroon nito? Sino ba yung meron nito, mga kapatid? Hindi lahat ng humahawak ng eternal security ay talagang, sabi nga nila, hindi na mawawala. No. Meron pong paliwanag yan. Di ba, pinangahawakan ng iba, yung eternal security, may paliwanag yan. Hindi basta eternal security yan. Hindi rin basta eternal life, may paliwanag yan. Mga kapatid, bibigyan ko sa ng example. Sino ba talaga yung tunay na tupa? At sino ba yung may eternal security? Sino ba yun? Now, kung sino yun, alamin natin. Bago tayo pumasok sa ating tinatahak, buksan natin sa John 8:51. John 8:51. John chapter 8 verse 51. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Yun. Pakatatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita hindi na mamamatay kailanman. Amen. Amen? So, ibig sabihin pala, yung merong eternal security, yung merong eternal life, dapat pala magpatuloy sa pagtupad. Hindi magpatuloy sa pagsuway. Iba kasi yung magpatuloy sa pagtuwad. Sorry. Nakakatindi na ako. Na-excite kasi ako. Nakakatindi na ako. Okay, relax lang. Double gum. No? Iba yung magpatuloy sa pagtupad. Tao na. Kaysa yung magpatuloy sa pagtalikod. Tandaan nyo, iba yung tumatalikod, tsaka yung naligaw. Yung naligaw, hindi intentionally yun. Nakalimot yun. Nalibang yun. Ganyan ang tupa eh. Yung tumalikod, intentionally yun. Intentionally yun, yung tumalikod. Meron ba talaga tumatalikod? Meron. Kala ko ba may eternal security? Kala ko ba may eternal life? Bakit may tumatalikod? Yun nga eh. Nakakalimutan natin, yung eternal security, sa langit yun. At nakakalimutan natin, yun ay choice. Tandaan nyo, yung eternal life,
Yung eternal security, yun ay power to choose. Yun ay choice. Hanggat tayo ay nasa lupang ito, no? Nasa sitwasyon ka ng pagpili. Kaya hindi natin basta pwedeng panghawakan yan. Ang mga umahawak ng eternal security, yung mga nagpapatuloy. Saan? Sa pagtupad. Pwede palang hindi tumupad? Pwede. Example, saan muna? Sa John, ikunta natin, John 16, verse 1 and 2. Ito nga, nagsasalita ang Panginoon kasi malapit na siyang umalis. Bakit? Kasi alam niya, yung kanyang mga alagad na iiwan, dadaan sa pagsubok. Dadaan sa pag-uusig. Kaya nagbibili na ang Panginoon kasi baka sila tumalikod. John 16, verse 1 and 2. Verse 1, Sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. 2, Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Yun. Darating ang panahon, kung sino man nag-aakala na pumatay sa inyo, nagsasabing naglilingkod sa Diyos, papatayin sila. Nagpapauna na si Jesus, si Kristo, ang Panginoon, papatayin sila. Kaya sa verse 1 in John chapter 16, pwede palang tumalikod? Pwede, kasi nga choice yan. Kaya sa verse 28 in John chapter 10, no, yung sinasabi, hindi na siya maaagaw dito, hindi na siya pakiulit nga sa namin, parang malinaw. John 10:28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Yun. Ano sabi ng Panginoon? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman. No, meron kailanman. Katulad kanina sa John chapter 8 verse 21. Kailanman. Kailanman ay hindi na sila maaagaw sa akin. Sino yun? At ano yun? Ano yung eternal security? Ano yung merong eternal life? Yun yung mga nagpapatuloy sa pagtupad. Hindi nagpapatuloy sa pagtalikod. Hindi yung nakakalimot basta-basta. Yun yung mga naninindigan. Hanggat sila'y nasa lupa, meron silang eternal security as long na sila'y naninindigan. Amen. Amen? Nagkakaunawaan. Naunawaan ba siyang? Amen. Daniel. No? Si Angel, okay na. Anghel na yan eh. Yun yung merong eternal security. Kaya yan yung direction ng ating pag-uusapan. Meron ba tumalikod? Meron. Buksan natin si John 12. 1-6. John chapter 12 verse 1 to 6. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betanya, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Verse 2, isang hapunan ang John chapter 12. Apo. Mr. Cathy, ano ba yung inaano po? Yun hanggang 6. Sige, pakabasa. Verse 2, isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. 3, kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok, at humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. 4, ito'y pinuna ni Judas Iscariote, Tagalin mo ka salamin mo. ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, 5, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. 6, sinabi yon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Amen. So, sino daw si Judas? Siya yung nagkanulo. So, anong tawag sa kanya ng Panginoon? Magnanakaw.
Bakit pagnanakaw? Kasi nga, treasurer siya. Ingat yaman siya, kaya ingat si Rami. Kasi treasurer siya. Mga kapatid, treasurer si Judas. At ang tawag sila ng Panginoon, hindi siya nagmamalasakit sa may hirap, kundi ninanakawan niya ang Panginoon. At yan ang ginamit na Satan. Inispara siya dyan. Bakit? Pagka humaling nga sa kayamanan. Sasabihin niyo ba sa akin na si Judas ay hindi ligtas? Apostol siya. Sasabihin niyo ba sa akin na hindi kasi Kristiyano si Judas? No! Apostol siya. May katungkulan siya. Treasurer. Di ba sa government? Ang National Treasury under ng DBM, Department of Budget. Ibig sabihin, mataas ang katungkulan ni Judas. Hindi siya ordinaryong Christian. Humahayo din siya. Sasabihin niyo ba sa akin, hindi kasi siya tunay na ligtas eh. Hindi. Pwede ba sabihin sa akin na, kasi nagkamali siya sa pagpili eh. No. Dahil ligtas si Judas. Pero hindi siya nanindigan. Amen. Hindi siya nagpatuloy. Nagpatuloy siya saan? Pagtalikod. Nagpatuloy siya saan? Sa pagkahumaling sa kayamanan. Sa pera. Sa salapi. No? Pag yan ang kahinaan mo, yan din ang gagamitin ng kaaway sa'yo para tumalikod ka. Amen? May tumatalikod pala? Meron. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi kasi ligtas si Judas. No. Ligtas siya. Apostol nga siya eh. Tagasunod nga siya eh. Mananampalataya siya. Humayo nga siya eh. Pero, sabi ko nga, kinukupitan niya yung mga nagbibigay ng offering kay Jesus. Magnanakaw ko kasi. Napatingin kayo sa akin. No, hindi naman siya si Judas. Yung Judas na pangalan, maganda ibig sabihin nun. Maganda ibig sabihin nun. Pero natin yung pag-usapan. So, pag-usapan natin, yung verse 28, kasi yan ang direksyon ng ating pag-uusapan. No? Mula John chapter 10, yung mabuting pastol at mabuting tupa. Yung tunay na tupa. At yung tunay na tupa, merong eternal security. At pag meron kang eternal security, meron kang eternal life. Amen. Ibig sabihin, waiting ka. Nag-iintay ka na lang na dumating ang Panginoon o nag-iintay ka na dumating ang kamatayan mo. At makukuha mo na yung eternal life. Ang totoo, dito pa lang kayo sa lupa, meron na kayong eternal life. Kasi ang eternal life, yung buhay na walang hanggan, hindi nagpapaumpisa sa langit. Sa lupa nagpapaumpisa yun. Nung tayo ay nagpasimulang manampalataya na kay Kristo, meron na tayong eternal life. Di ba sabi sa John 5:24? Anong sabi doon? Buksan mo na uli. John 5:24. Sister Cathy o Endel. John 5:24. John 5:24. Mm. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay na mula sa kamatayan. Amen. Hindi na siya hahatulan. Dito pa lang sa lupa, nailipat ka na. Amen. Nawatan. Dito pa lang sa lupa, nailipat ka na. Di mo na kailangan pumunta sa langit. Intayin mo yung pagpunta mo sa langit. Hindi yung pag may magsubok ka, gusto ka nang mamatay. Gusto ka nang kunin yung eternal life. No. Gumawa ka muna sa Panginoon. Maglingkod ka muna. Hindi ka pa naglilingkod. Gusto mo kagad, awarding na. Nawatan ba? Naunawaan ba? Kaya, kung babalik tayo sa ating pinag-uusapan, sa verse 28, yung background talaga, yung mabuting pastor at mabuting tupa, dahil makita natin, meron pa lang hindi nakapagpapatuloy. Hindi basta, alam nyo kasi mali yung kaisipan na hindi kasi tunay na ligtas yun eh. Hindi. Huwag natin kakalimutan, lahat ng bagay ay nasa pagpili. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, your choice is your destiny. Pag pinili mo si Kristo, nanindigan ka kay Kristo, so, meron kang buhay na walang hanggan. Kaya, nung kayo nanampalataya na kay Kristo, nailipat na kayo. Pero tandaan nyo, diba?
sa Pilipos 2:12. Sabi doon, buksan muna natin. May dumarating eh. Pilipos 2:12. And then, Pilipos 2:12. Work out on your salvation. Filipos chapter 2 verse 12. Sabi po dito, kaya nga mga minamahal tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Yun. Kaya nga, yung pagiging masunurin eh. Hanggat nasa lupa tayo, maging masunurin ka. Hanggat hindi pa dumarating yung ganap na kaligtasan. Ano yung ganap? Sa langit na yun. So habang tayo ay nasa lupa pa, sumunod ka muna. Magpatuloy ka. Hanggang sa kamtam natin yung tunay na kaligtasan. Kasi nga, daligtas ka na eh. Dahil nasa iyo na yung buhay na walang hanggan. Amen? Nasa iyo yung eternal life. Kailan dumating yun? Nung nakilala mo si Kristo. At syempre, habang dito ka pa sa lupa, hindi ka pa ganap dahil ligtas. Ano ibig sabihin? Meron pa manunukso eh. May diablo pa eh. Sa langit, may diablo pa ba? Nandun lang siya sa labas, nagre-report. Sa panahon ni Job. Diba? Akat manaog doon, nagre-report. Kaya sabi ng Panginoon, Satanas, saan ka ba galing? Nagpapaligid-likid. Hinahanap ko si Shing, hindi ko makita. Hinahanap ko si Daniel, si Angel, baka kasi nagbadlayas. Naghahanap siya ng masisila. Sabi sa 1 Peter 5:8, hindi tumitigil ang kaaway 24/7. Kaya dapat tayo rin hindi rin tumigil. Amen. No naman. Kaya sa panahon ng Panginoon, may tumalikod din. Hindi na magpapatuloy. Hindi porkit na merong eternal security. Nandyan yan, hindi nawawala yan. Pag nakay Kristo ka, secured ka na. Meron ka ng eternal life. Now, panghawakan mo na yan. Yakapin mo na yan. Huwag mo mo lang bitawan. Nakuha ba? Amen. Hindi porkit nasa biyaya tayo, malaya ka na. Tandaan mo, huwag kang matapos sa biyaya. Sundan mo ng katotohanan. Kasi siya'y puspos ng biyaya at katotohanan. Hindi lang puro biyaya. Yung pala, biyaya na. Ano naman ma? So, tandaan nyo, ang biyaya, merong katotohanan. Para tayo magpatuloy sa ating buhay dito, panghawakan din natin yung katotohanan. Kaya, dyan, nakikita nyo, sa verse 28, ulitin mo ulit sa namin. Verse 28 ng John 10. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Yun. Hindi na sila maaagaw sa akin ninuman. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi na sila maagaw sa akin ninuman. Sino yun? Yung mga nagpapatuloy. Amen. Sino yun? Yung mga tumutupad. Amen? Para doon sa mga tumutupad dyan, hindi sa pagtupad sa pagtalikod. Ano maan? Sa panahon ni Pablo, sino? 2 Timothy 4:9 and 10. Sa panahon ni Pablo, meron ba tumalikod? Meron din. Hindi rin nagpatuloy. Basa. 2 Timothy chapter 4 verse 9 to 10. Sikapin mong makapunta dito sa lalong madaling panahon. 10. Iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling niya sa sanlibutan. Pumunta siya sa Thessalonica, si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia, at si Tito sa Dalmatia. Amen. Sino daw yung tumalikod? Si Dimas. Bakit? Makamundo eh. Kung si Judas ang kahinaan ng pera, kung si Judas ang kahinaan niya ay kayamanan, si Dimas ang kahinaan niya mundo. Di ba kaya nga sinabi ni Pablo sa Roma, chapter 12, verse 2, magbago na kayo ng pag-iisip. Basahin ulit natin. Romans 12:2. Daniel. No assassin. Oh, sige. Bago tayo pumasok talaga sa John chapter 10. Romans chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito,
Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Amen. Anong ibig ko sabihin? Ang mundo, hindi nakalulugod sa Diyos. Yung mga gawain ng mundo at makamundo, hindi nakalulugod sa Diyos yan. Kaya sabi ni Pablo sa Roma, magbago na kayo ng pag-iisip. Hanapin nyo yung kalooban ng Diyos at kalugod-lugod sa Kanya. Hindi basta Christian lang. Hindi lang yung basta may damit ako, Christian ako. I am a Christian. No, hindi ito nakikita yan. Hindi sa pagpasok ng church, sa pamumuhay yan nakikita. Ano naman? Kaya, kung babalik tayo sa John chapter 10, no? Gusto kong ipaunawa sa inyo, habang binabagtas natin yan, bilang hagdanan, parang hagdanan, baitang-baitang yan. Diyan ang pinakikita ng Panginoon kung ano ang katangian niya bilang isang pastol. Di ba? Anong sabi sa kanta? Ang Panginoon ng aking pastol, hindi na ako mangangailangan. Amen? Kagaya na sinasabi sa Psalms 23 verse 1. Hindi ka na mangangailangan. Alam niya ang pangangailangan mo. Kailangan mo ng pagkain, kailangan mo rin ng pagsubok. Hindi ka mangangailangan. Talagang lahat yan darating sa iyo. Pagsubok, pagkain, damit, no? Basta lahat naaayon sa kalooban niya. Isipin, siya ang provider. Tandaan nyo, hindi porkit ang Panginoon ang pastor natin, wala ng pagsubok. No, ipapakita niya nga sa inyo kung paano ang isang pastor nasa sa inyo. Ipapakita ng Panginoon sa ating lahat, as long na si Kristo ang pastor mo, kahit may pagsubok ka, makapagpapatuloy ka, yun ay ipapakita ng Panginoon sa mga naninindigan. Sa mga nagpapatuloy. Hindi basta merong eternal security, hindi basta merong eternal life. No? Ipapakita ng Diyos lahat yan. As long na ikaw ay nananatili. Ano sabi sa John 15, 5. Buksan ulit natin. Ang basta. Bago tayo pumasok ng 10. John 15:5. John 15 verse 5. Yun. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin ng sagana, At ako sa Kanya. ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yun. Kaya ano sabi dyan? Kung mananatili kayo, sabi dyan, mananatili din ako. At wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Ano naman? Wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay kay Jesus. Kaya dapat talaga, huwag tayong bibitaw. Huwag tayong tatalikod. Amen? Kaya, dyan maunawaan natin, no? Habang tayo nagpapatuloy, no, sa verse 28, tsaka 29, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Na kanino daw yun? Na kay Kristo Jesus. At ano raw? Hindi na siya maaagaw sa akin. Amen? Kailangan, habang tayo nag-aaral, maintindihan nyo sana, sa biyaya ng Panginoon, maintindihan nyo na kailangan tayo magpatuloy. Bakit? Tayo ay, habang hindi pa dumarating ang Panginoon, no, tayo ay secured na, payapa na. Ang kailangan lang natin gumawa at magpatuloy. Huwag natin basta panghawakan yung, hindi, nasa biyaya naman ako eh. Mali yun. Nasa biyaya ka nga, ibig sabihin, binigyan ka ng pangalawang pagkakataon para mamuhay ng bagong buhay. Kaya kailangan mo magpatuloy. Amen? Kaya, okay, sa verse 2, basahin natin. Verse 2 ng John 10. John chapter 10. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Okay. So dito, habang tayo ay patuloy na bumabagtas, mauunawaan nyo, ang Panginoon, hindi lang siya pastor sa atin. Hindi lang siya pastor. Kasi kung babasahin mo sa verse 7, sa namin, Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo,
Ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Yun. Hindi lang siya pintuan, siya rin ay daan. Anuan ba? Amen. Ang Panginoon natin, hindi lang pintuan, siya rin ay daan. Kaya habang yan ay hinihimay natin, makikita nyo, yung mga tupa, naliligtas. Anuan ba? Kaya nangangaral ng Panginoon sa pamamagitan ng talinghaga. Nangangaral siya kung paano ang tupa ay maliligtas. Ipinakikita niya. At kung pag siya ay naligtas, ano ang dapat niyang gawin? Para hindi na siya maagaw ng kaaway. Kaya dito, sinasabi ng Panginoon sa verse 1, di ba? Verse 1 sa rami. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaraanan ay magnanakaw at tulisan. Yun, hindi katangian ng tunay na pastor yun. Anong ibig ko sabihin? Yung tunay na pastor, mga kapatid, listen, makinig kayo. Sabi ni Sir Paul, listen, makinig kayo. Listen. Lang ang natutunan, listen. Listen. Sabi ni Sir Paul, no? Yung tunay na pastor ay sa pintuan nagdadaan. Bakit tumama? No? Para wag ako mahatak. Anong ibig sabihin? Hindi siya nagsasalita ng patalikod. Hindi siya sa backdoor. Anong ibig sabihin? Para maunawa natin, nagsasalita siya ng totoo. Nagsasalita siya ng katotohanan. At pawang katotohanan lamang. Men, walang halong biro. Walang halong dagdag. Hindi exaggerated. Katotohanan lamang. Kaya sinasabi niya, ang tunay na pastor, tunay tandaan nyo, hindi pulpit pastor, tunay na pastor. Anong ibig sabihin? Yung merong inaalagaan. Alam mo, sa Ate Jess, ang inaalagaan niya ay si Angel. No? Si Shing, kaya naman, kitang-kita naman sa ebidensya. No? Di ba? Pagaling, Ate Jess. Si Daniel. No? Kita mo sa Ate Jess, no? Like mother, like daughter. So, nakita nyo, kung ano ang katangian ng isang pastor. No? Nagsasalita siya ng totoo. At pawang katotohanan lamang. Di ba? Sa pagbubulay-bulay natin, di ba? Kaya nga ang Panginoon tinutuligsa ng mga Pariseyo. Bakit? Totoo kasi yung sinasabi niya eh. Ano ba? Amen. Kaya, habang tayo ay bumabagtas, mga kapatid, pagbigyan niyo muna ako. Kaya pinauna ko na yan, yung panimula, no? At background. Bakit? Kasi, kung maaari kasi, iniiwasan ko na magsalita na makasakit. Unang-una, lalong-lalo na sa mga kapwa ko manggagawa. Amen? Sa mga unang-una, sa mga pastor. Bakit? Ang Diyos ang tumawag dyan. Ang Diyos ang pumili dyan. At wala tayong karapatan para pulaan sila. Wala tayong karapatan para manira. Iniiwasan ko sa inyo eh. Alam niyo ba mga kapatid, kinukumbikta ko ng Panginoon pag ako ay na-exaggerate. Kinukumbikta ko. Kinakausap ko ng Panginoon pag nag-iisa ako. Kaya humingi ako ng tawad sa Panginoon. Kasi nga, kumare, ayoko magsalita ng against sa mga pastor. Bakit? Hindi ako magaling na pastor. Yung mga nagsasalita na sa mga pastor, yung nagsasalita ng mga negative sa pastor, baka siguro siya magaling. Ako hindi ako magaling. Kaya, pag ang Diyos ang pumili at tumawag, no, wala tayong karapatang pumili. Di ba? Ano ang pangatlong utos? Kung wala kang kasalanan, ikaw ang unang bumato. Ano ba? Kung sinless ka, ikaw ang unang bumato. Kasi bakit? Anong naisip parating ng Panginoon? Sa John chapter 8. No? Wala kayong karapatang bumato. Kayong batuhin ko eh. Wala kayong karapatang bumato. Inalis sa atin ng Diyos yung karapatang bumato. Kaya huwag kayong pumilit. Kaya ang ibig sabihin, iwasan na natin
from now on, yung punahin o manira ng ating kapwa. Bakit? Tanungin mo muna ang sarili mo, wala ba ako kasalanan? Yun lang muna. Kaya dyan talagang sa pag-aaral natin, yung background. Kasi pag-uusapan natin yung pagiging mabuting pastor. No? Bukas. Ano man? Amen. Kaya magpatuloy tayo sa Panginoon. Mag-pray tayo na ang Diyos ay magpahayag sa atin. John chapter 10 tayo. Mananatili tayo dyan. So nasa verse 1 tayo and 2. Aakit tayo bukas ng 5. At yung loobin ng Diyos, 10. Amen? Kaya muli tayo magpatuloy. Pasalamat sa Panginoon sapagkat tayo ay dinala sa John chapter 10. Ang mabuting pastor, inaalagaan niyang mga tupa. Amen? Yung relasyon ng pastor at tupa. Kaya nawa, magpray tayo sa Panginoon habang tayo nag-aaral dyan chapter 10 ay magkaroon ng malalim na kaunawaan sa atin. Tulungan tayo ng Panginoon. Hindi lang ako ang nag-interpret ito. Hindi samahan tayo ng banal na Espiritu na lubos nating maunawaan na pag tayo ay nanatili sa Panginoon, pag tayo ay nanatili sa ating pastor, no? Kahit ano ang pinagdadaanan natin, okay lang. Basta alam mo na nanatili sa puso mo ang iyong mabuting pastol. Amen? Tunay na dakila. Dagat ng bagong buhay, nagalis na mga kasalanan, inimot ang lahat ng aking nakaraan, bagong pag-asa sa akin ay ibinigay. Pinakita sa akin ang kanyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man tumaroon, siya'y sasama, hindi iwan mag-isa. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag. Binigyang pansin ang isang katulad ko sa mga nakalipas, ako'y kaniyang pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Tunay na dakila. Tunay na. Yes, Lord, dakila po kayo. Kayo po ang aming mabuting pastol. Sana tumawag po sa aming mga tupa. Tumawag. Binigyan pansin ang isang katulad ko. Hallelujah. Sa mga Lord, hallelujah. Nakalipas ako'y kanyang pinalaya. Sa mabuti at tunay na. For the last time, tayo lahat po na dakila, church. Tunay na dakila ang Diyos natin. Ang mabuting pastor. Tumawag sa ating mga tupa. Tumawag, nagbigay ng bagong buhay sa atin. Pansin ang isang katulad ko.
ako'y kaniya pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Diyos na mabuti, hallelujah. Diyos na mabuti at Last time, Diyos na mabuti. Diyos na mabuti At tunay na dakila, oh glory. Dakila po kayo aming pastor. Aming pastor, mabuting pastor. Lord, kayo po ang good shepherd. Lord God, salamat po sa inyo. Mr. Gabi. Thank you, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon. Kami po ay ibinilang po ninyo sa inyong kawan, Panginoon. Salamat, O God, at hinanap nyo kami at kami ay binigyan mo ng pangalan na pangwalang hanggan, O God. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo. At Lord, salamat po. Kami ay merong security sapagkat kayo ang nagpapastol sa amin, Panginoon. Kami inyo pong iniingatan, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon, na manatili sa inyo, Panginoon. Huwag kaming maligaw, Panginoon, ng daan, kundi kami, Panginoon, palaging nakaabang sa inyo, sa inyong tinig, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay palaging nasa tabi ninyo, Panginoon. Kung meron kang nais na direksyon na ibigay para sa amin, Lord, kami ay laging nakatutok sa inyong mga tinig, sa inyong tinig, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong pangako, Panginoon, na hindi kami mawawala kung kami lamang, Panginoon, ay mananatili. Pero tunay na pag kami ay lumayo sa inyo, wala po kaming magagawa, Panginoon. At wala na kami ay kasama na susunugin, O God, Lord Jesus. Lord God, sana aalisin sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, salamat sa inyong biyaya, Panginoon. Lord God, salamat sa inyo, Panginoon. Napakabuti niyo sa amin, tunay po kayong dakila. Patuloy na pagpapala, Panginoon, ang aming inaangkin sa aming buhay. Lord Jesus, anumang pananakot ng kaaway para sabihin na kami ay hindi sa inyo, O God, ay wala na pong bisa sapagkat tunay na meron kang mga salita na binitawan na kami ay sa inyo kung kami mananatili sa inyo, Panginoon. Sa inyo pong papuri at pasasalamat sa umagang ito. Patuloy na pagpapala sa aming tagapagturo ng aming dinadalangin ngayong umaga. Salamat, Ama, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, Kram Ayone, Sister Vicky Villacorta, Ma'am Lorna Calixto, Crisanto Barcelon, Faustina Puentes, Auntie Sally Laksigen, Elenita Aranduque, Sister Eden Daño, Floyd Lynn Perez, Alfred Calusin, Pastor Alfred Calusin, Pastor Bert Salarda, Josefina Lumapad, Sister Christine Reyes, Brother Julio Sales, Rosalina Cabido, MJ Dorado, Sister Len Alesna, Pastora Len Alesna, Sister Telma Dawson, Joy Magundayaw, Pastora Mary Crisk, Claudio Mike Baheta. Good morning po. See you po tomorrow.